Stable na ang kondisyon ng dating beauty queen at ngayoy Hagonoy, Bulacan councilor na si Diane Cervantes matapos pagbabarilin kagabi. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo at kung sinong nasa likod ng pamamaril. May report si Isay Reyes. Pasado alas 10 kagabi, eksklusibong nakuna ng GMA News ang pagdating ng ambulansyang nagsugod sa UST Hospital kay Hagonoy, Bulacan councilor Diane Cervantes. Taong 2006 nang manalo siyang Miss Philippines Fire. Binaril siya pasado alas 7 kagabi sa Barangay San Isidro 2, paumbong habang papauwi ang cast ng motorsiklo. Ang suspect nakamotor din. 3 basyo at 1 slug ng bala ang nakuha sa crime scene. Yung suspect bumaba sa motor, saka sila pinagbabaril. Bumagsak siya, nag-playing dead na sila. May karoon siyang kaangkas, ganun din, nagpatay-patayan. Pero pinagbabaril pa rin sila nung suspect. Nagtamo ng 2 tama sa batok at 1 sa muka ang konsehala. Wala namang tinamong tama ang kanyang kasama. Sinitiskan uli siya. Nakita naman na wala namang bala sa loob. Saan po banda sir yung place niya? Dito, sa may batok. Dito po sa likod. Malalim Batok. Pahilis. Tinamaan ang buto niya dito sa Dito pa yun. Nabasag, parang may crack yung ganito niya. Pinakabuto. Maulan daw kagabi ng tambangan ng konsehala. Ito yung lokasyon kung saan nangyari yung pamamaril kagabi. Papunta rito, napakadilim at masukal yung daan. At mismo rito nga sa lokasyon kung saan nangyari yung pamamaril kagabi, bakas pa yung dugo ng biktima at wala man lang ilaw yung poste. Kaya't hirap daw talagang tukuyin kung sino ba itong suspect na namaril sa biktima. Bali, 3 putok yung narinig namin. 3 putok po yung narinig nyo lang. Sunod-sunod po ba yung narinig? Sunod-sunod nga putok. Nila, may nakakita raw ba? Ala po eh. Wala. Ala, kasi madilim nga ate. Ala talagang nakakita. Ang pulisya wala pang lead sa suspect. Nahirapan kami, walang witness, wala kaming ebidensya pa. Ang sabi-sabi dito, mayroong isang tao na naka-helmet, mabilis na lumabas at parang yun ang gunman. Wala naman daw nababanggit ang third termer na konsehala na kaaway niya sa politika. Hindi pa matukoy ang motibo sa pananambang. Dalawa, yung sa trabaho niya bilang konsyal at saka yung sa personal niyang buhay. So baka tungkol sa love life, gano'n. Para raw matiyak ang kaligtasan, binigyan na ng security details si Diane. Bumuo na rin ang task force ng PNP para sa investigasyon. Isay Reyes, GMA News.